Mahirap para sa Los Angeles Lakers ang pagkawala ni Davis sa kanila, pero gayon pa man mga idol, kinakailangan nilang gawin iyon para makuha naman nila si Luka. Pero sa ngayon ay nasa magandang kalagayan naman yung kanilang depensa as a team. Sila ay nasa pang-10 ranking at mayroon silang inaalaw na 111.4 points per 100 possessions. Kamakailan lang ay naibanggit nga ho ang Los Angeles Lakers sa mga posibleng kumuha kay Marcus Smart via trade pagkatapos na gawin siyang trade available na ng Washington Wizards. Itong si Marcus Smart ay pwedeng maglaro bilang point guard at shooting guard. Flexible siya para sa Los Angeles Lakers at ngayon pwede po niyang palitan si Gabe Vincent na pumirma ng three-year deal para sa Los Angeles Lakers. Naging pasanin itong si Gabe Vincent para sa Los Angeles Lakers. Hindi kasi consistent ang kanyang numero, pati ang kanyang shooting, at heto pa kabilang siya sa mayroong mga worst defensive rating para sa Lakers. Meron siyang inaalaw na 118 points per position. Siyempre kung ating ikukumpara, di hamak naman na mas matimbang itong si Marcus Smart kumpara sa kanya. Mas veterano, mayaman sa experience at mas magaling dumepensa. Kung ito'y kukunin ng Los Angeles Lakers, siguradong mag-i-improve pa sila sa ranking para sa defense sa pangkabuuan sa NBA. Sa ngayon maraming shooting guards ang Los Angeles Lakers. Unang-una na si Luka Doncic, Bronny James, Dalton Knecht, Reeves, Vincent and Shake Milton. Ikaw, ano ang komento mo sa mga fans ng Lakers dyan? Payag ka ba? Pabor ka ba na kunin ng LA itong si Marcus Smart? I-comment lang yan at babasahin ko. Pacers laban OKC Thunder para sa Game 6. NBA, PBA, lahat ng mga laban nandito na. Napakasimple lang, pumili ka lang dyan kung sino ang tatalpakan mo. Kapag panalo ka, automatic paldo, cash out na. Ang link ay nasa comment section lang po. Gamitin ang promo code. Kagad na tinanggihan ng Spurs ang proposal ng Phoenix Suns para mapunta sa kanila itong si KD. Ang proposal kasi ng Phoenix Suns ay na Stephon Curry lamang at yung kanilang second overall pick. Dalawa lang ang hinihingi ng Suns dito, pero syempre napaka big time po yan para sa Spurs. Mataas ang potensyal ni Stephon Curry at yung second overall pick, siguradong makakapili ang Suns ng isang magaling na prospect sa NBA draft. Pero ayon mismo sa Spurs, ito kalabisan na at hindi ito nararapat na trade proposal, kaya ito'y kanilang tinanggihan. Samantalang lubog na nga rin ang pag-asa ng Minnesota na makuha itong si Kevin Durant sapagkat wala silang green light galing kay KD. Ibig sabihin nun ay hindi mismo gusto ni Kevin Durant na mapunta sa kanila. Mayroon sana mga magagandang packages na pwedeng i-offer ang Minnesota para sa Phoenix Suns. Ngunit kung ayaw ni KD, syempre hindi mo dapat na pilitin yung tao. Ito naman yung mga rason kung bakit ayaw ni Kevin Durant mga idol, despite na nandun si Anthony Edwards, ang biggest fan niya. Unang-una, ayaw lang ni KD. Nais niyang mapunta sa ibang kupunan. Pangalawa, small market team ang Minnesota. Maginaw pa ang kanilang klema at mayroong malaking tax na kinakaltas doon sa Minnesota. Yan lang muna sa ngayon.